Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So eto, Duterte at Qubuloy supporters sobrang tahimik sa secret deal. Ano na naman to secret deal? Ito na, may bagong pakulo na naman kayo. Ito, sabi, post natin. Kaya na itong mga hype na ito, hindi matapos-tapos ng issue to. Duterte at Pastor Qubuloy supporters sobrang tahimik sa secret deal at PCG issue. Huwag niyo ako sisihin, ha? Huwag niyo ako sisihin kung ano yung masasabi ko sa inyo. Ulitin ko po. Vlogger po kayo, content creator, naka-public ang video nyo. Kasi baka magreklamo po kayo na bakit binabanatan ko kayo. Ha, Mike Abe, Balimbing. Baka mamaya magsireklamo kayo, ha. Alalahanin nyo, pangit ng ano ko ngayon, dumidilim yung camera ko. Ano bang kailangan i-off dyan? Mamaya nga, sino ba? DJ, tol, turuan mo nga ako. Pag nilalapit ko, dumidilim ako. Dumidilim ako eh. Bagay, malapit naman na tayo magka-desktop. What? Desktop? Ang dami na namang iyak nun. Desktop. Okay, panoorin natin to. Pinakikita ko sa inyo yung panibagong harassment na pambubumba ng tubig. Okay. Wait lang. May pumasok sa napakalaki kong utak. Tayo na, parehas lang kayo ng content ni Katunying, ah. Ano to? Pasa content? Ha? Pasa content tapos inibay lang yung title? Ha? Ano ba? Ano nangyari sa inyo, Mike Abe? Katunying. Ang tagal nyo ng mga ano bang matatawag dito sa mga to? Analyzer? Commentator? Ano ba? Politics commentator? Ganon? Ano bang pwede tawag dito? Ano to? Ba't parang isa lang kayo ng kino-content, ha? Ano po, napaghahalataan kayo. Unang-una, si Makagago, umamin na, nabayad siya. Journalist. Journalist ba to si Mike Abe? Okay, journalist pala. May journalist palang sinto-sinto. Sorry. Sorry, nadulas na naman ako. Nadala lang. Okay. Water cannon ng barko ng China sa resupply ng barko. Sinabi na to ni Tanya. Ang lakas ng impact. Ang liit ng bangka natin, no? Kaya basag-basag po yung mga salamin. May gamis, lakas po niyan. Kasalanan ni Duterte yan. Nabasag salamin ng barko natin, kasalanan ni Tatay Digong. Kasalanan na naman ni BP Sara. Yun na naman. Kasalanan na naman ni Qubuloy. Kasalanan ko na naman. Puta na ba't lahat ng nangyayari dito sa Pilipinas, kasalanan namin? Hindi mo kayo naawa sa amin? Baka ultimong pagkabarado ng lababo nyo, isisi nyo sa amin. Sa amin? Kalibel, Duterte, Che Guevara. Uy, hindi, parang si Duterte na rin ako ngayon eh. Pinagpipiestahan ako ng mga vlogger eh. Ha? Tanginang yan. Ulitin natin, play natin. Water cannon galing sa Coast Guard ng China, hinaharas yung magsusupply ng pagkain, medicine at tubig sa ating mga mangingisda at saka dyan sa BRP Sierra Madre. Ayan. Kitang-kita yun yung malaking barkong puting yun.
Hindi kami bulag, kita namin. Lumubog ba yung ating barko? Delikado po Yan yan. yung panghampas ko dito. Pag napuno ng tubig yung barko natin, pwedeng lumubog. Nakikita namin. Ganyan pong katindi, kawalan ng respeto at panghaharas na sa ating mga resupply. Oh, sige, ikaw na nagsabi. Unahan na kita. Alam ko na sasabihin mo eh. Kawalan daw po ng respeto. O, hindi sumbong mo yan kay Marcos. Ba't ka putak ng putak sa social media tapos isisisi mo na naman sa Duterte? Ha? Ay, Ma'am Pelisnel, shout out. Sino si Jer? Ay, may tulunggis na nakapasok. Sipahin nyo yan dyan. Hindi yan bilong dito. Oy, hindi bilong dito yung mga hayop. Pang tao lang ha. Pang tao lang pwedeng manood dito sa live. Hindi pwede rito mga alien. Chupi, chu, jump. Roll. Pag-iaso ka tuloy. Oh, sarana na naman to. Walang respeto. Eto pala. Oh, yan, pinagmamalaki nyo Amerika, di ba? Oh, asa na Amerika? Asa na Amerika? Na ang magiging tigapagtanggol natin ay Amerika. Asa na? Nga. Nga ba? Nga. Ay, jump. Chupi. Doon ka. Oo, masyado kang ano. Doon. Roll doon, jump. Jump ka. Itong live na to, hindi to pwede sa hayop. Okay, anong pangalan nun? Jerry Condolence. RIP. Kaya ko po pinakikita ito. Ito na po yung pagpapatunay na sobra-sobra ang lakas ng loob ng China na tayo ay iharas dyan sa lugar na yan. Kasi ang kanilang pinanghahawakan ngayon ay yung... inaharas ng China ang ating mga barko. So anong kinalaman? Wait lang ha, common sense lang, Mike Abe. Shoutout sa'yo, Mike Abe. Shoutout sa'yo. Isang balimbing na vlogger. Shoutout sa'yo. Anong kinalaman ng panghaharas ng China sa title mo na Duterte Kibuloy supporter sobrang tahimik sa secret deal at PCG issue? Anong connect? Tsaka bakit dapat ang nakalagay diyan? Ganito nakalagay diyan Marcos, dapat PBBM Marcos o kaya Pangulong Bongbong Marcos. Ano na ang plano? Dapat na bang pakilusin ang Amerika? Ganun dapat ang title. Mike Abe, common sense. At pinapaalala ko lang sa'yo, Marcos na po ang presidente, hindi na po si Duterte. Marcos na po ang presidente, hindi na po si Duterte. Soon, mangyayari yan. 2028, soon ha. Pero ngayon, wag ka munang, isika lang, wag mo masyadong madaliin. Ha? Mike Abe, wag mo masyadong madaliin ha. Wait, ilang taon pa? Huwag mo masyadong i-push. Kapag halataan ka. Di ba? Problema to ng presidente natin. Bakit nadadamay dito si BP Sara? Ba't nadadamay dito si Tatay Digong at si Pastor Apollo Kibuloy? Anong connect? Anak ng putya naman, tanga ba kayo? May Kabe, tanga ka ba? Tanong lang. Tanga ka ba? Ilan to? Ilan yan? Sagutin mo. Eto, ilan? 2, 1 plus 1. 2 plus 2. May Kabe, ilan? Ito, madali. 1 plus 1. Puta na, parang nawawala na kayo. Parang nawawala na kayo sa sarili nyo eh. Ha? Puta, anong connect nun? Problema ng Pangulo natin yun. Si Duterte na ba yung Pangulo?
Ay, nako po. Huwag mo akong sagarin, Mike Abe, lilipad ka dyan. Lilipad ka dyan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ha? Grabe ba? Si grabe ba? Anong connect ng Duterte doon? Okay. Secret deal sa pagitan ng dating Pangulong Duterte at ng China. At ang kasunduan pa lang yan ay para tanggalin yung Sierra Madre, yung barko BRP Sierra Madre, o huwag kumpunihin hanggang sa mabulok na yung barko para mawala tayo dyan sa Ayungin sa West Philippine Sea. Yan ang pinangahawakan ng China. So? Na hanggang ngayon ay hindi pa ho nagpapaliwanag ang mga Duterte kung totoo o hindi. Putang ina. Bobo ka ba? Bobo lang? Bakit ang Duterte ang magpapaliwanag dyan sa mga barko ng ng Pilipinas na winasak ng China? Diyan sa issue na yan. Duterte ba ang presidente? Ha? Hindi pa nga siya tapos dun sa issue na binigay niyo sa kanya dun sa DepEd eh. Tapos sa West Philippine sa sa West Philippine Sea naman yung hinahanapan siya ng butas. Hindi, ito tanong ko sa Mike Abe. Sino ba talaga presidente mo? Naguguluhan na ako sa iyo eh. Parehas kayo ni Katunying. Naturingan na ang tatagal nyo na rito sa larangan ng politics, pero ang tatanga nyo. Biruin mo, sabi ni Katunying, abangan nyo yung upload ko sabi ni Katunying pwede ka naman hindi magsalita eh. Kasi karapatan mo yun. Pero bakit hindi pa rin nagsasalita si BP Sara? Putang ina, di ba? Nakakabobo, di ba? Nakakagigil, di ba? May karapatan daw na manahimik. Pero bakit hindi nagsasalita? Bangag ba kayo? Bangag ba kayo? May Kabe, Katunying, ano pa ba? Maayos pa ba yung yung daloy ng dugo nyo sa katawan nyo? Parang hindi na po ata tugma yung sinasabi nyo sa iniisip nyo eh. Anong kinalaman? Nasira yung barko. Sinira ng China. Binomba ng China yung bangka natin. Yung barko natin. So anong kinalaman ni former President Duterte? Ni BP Sara? Anong kinalaman? Unang-una, inilagay si BP Sara bilang secretary ng DepEd. So anong connect ni BP Sara dyan sa West Philippine Sea na yan? Yudipunggol ka. Nang ginigigil mo ako eh. Sorry po, maingay. Kami nangingay na sa ating kapitbahay. Ha? Anong connect nun? Ang kasi nakakabubo kasi itong mga to. Ang tatagal nyo na rito sa larangan ng politics. Ganyan kayo kabubo. Grade 2 lang ako. Ito totoo, grade 2 lang ako. Ang tinapos ko. Pero bakit ako naiintindihan ko? Ba't kayo hindi? Ang inan to mga to. Ano nangyari sa inyo? Tanga na mga pinapanood ko kayo dati. Hangang-hanga ako sa inyo eh dahil ang tatalino nyo. Ano nangyari sa inyo ngayon? Side effect na ba yan? Side effect na ba yan ng pera capsule? Ay, bago labas yun ha. Naka-team na kayo nun? Pera capsule. Uy, ano daw yun ha? Ang ganda ng feedback nun. Ang ganda ng feedback nun sa katawan. Pera capsule. Oo. Alam ko na meron na dito sa sa mga drug store dito sa malapit sa mga lugar-lugar natin. Pera capsule. Minsan nga parang gusto kong inumin eh. Kaso nagdadalawang isip din ako. Gamot sa high blood. Okay.
Hindi, alam ko nga, pati sa Rayuma eh. Okay, gamot pala sa pera capsule. Minsan, gamot sa sakit ng ulo. Pag masakit ulo daw nung pinapagpag... Pero... Hindi, yan ata yung mini-maintain ni Katunying tsaka ni Mike Abe. Pera capsule. Hindi ko lang alam kung may right med ba nito. Hindi ko lang alam kung may right med ba nito. Wag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito. Kung may right med ba nito. Pera capsule. Yan kasi, kaka-vitamins nyo ng pera capsule eh. Nagiging ewan na kayo dito. China ang naglabas ng balitang yan dahil sa agreement na yan. Kaya pala sila ganyang karas, ganyang katindi ang ginagawa. Every time na magkakaroon ng resupply ang Philippine Coast Guard at barko ng water resources dyan sa area niyan, hinaharas nila dahil ang kailang pinanghahawakan ay nakipagkasundo ang nakaraang administrasyon na alisin or hindi magtagal yung barkong yan na sinusuplayan ng pagkain at medicine dahil mga sundalo Pilipino ang nandyan. Nasa exclusive economic zone ng ating bansa. Iyan ang nakakalungkot. Maliban nga po dyan ay yung na-discover na 36 na mga Chinese national naging auxiliary, matataas na opisyal. Meron pa Sorry, nawala ako. Every time na magkakaroon ng resupply ang Philippine Coast Guard at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa area niyan, hinaharas nila dahil ang kailang pinanghahawakan ay nakipagkasundo ang nakaraang administrasyon na alisin or hindi magtagal yung barkong yan na sinusuplayan ng pagkain at medicine dahil mga sundalo Pilipino ang nandyan. Nasa exclusive economic zone ng ating bansa. Iyan ang nakakalungkot. Maliban nga po dyan ay yung na-discover na 36 na mga Chinese national. Kasalanan na naman ni BP Sara yan. Pinapunta ni BP Sara. Ito lang ang pinagtataka ko sa inyo. Kayo yung nakaupo sa gobyerno, kayo yung may sapat na kapangyarihan para gawin niyang mga yan. Bakit nyo binabato sa kay BP Sara? Anong kakayanan ng isang vice president? Ibig sabihin, mas malakas na ang vice president kaysa sa presidente? Ganun ba? Kaya yan ang pinaka common sense. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nakaupo ngayon sa gobyerno. Si BP Sara is isang vice president. Sabi nyo nga, di ba? Galing na mismo sa mga bunganga nyo, mga yudiputa kayo. Sorry. Yung magmura talaga eh. Nagigigil ako eh. Nanggaling na mismo, kaya ma'am shoutout. Nanggaling na mismo sa bunganga nyo mga yudipunggol kayo na dapat sumusunod lang si BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang may hawak ng kapangyarihan na susundin dito dapat sa Pilipinas. So bakit pinagsasabi nyo ngayon na parang lumalabas sa mga bunganga nyo na parang mas malakas pa si BP Sara kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang aga nyo naman ata kaming pinapanalo niyan. Masyado naman ata kayo excited. Anak ng teting naman. Huwag naman ganon. Ilang taon pa. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kakatiran nyo ng pera capsule eh. Sinasabi kasi sa inyo ng doktor, once a day lang. 3 times a day nyo. Yan ang hirap sa inyo, kaya nagkakaganyan yung mga utak nyo. Nasa reseta, din nyo ba nabasa? Once a day lang ang pera capsule. Pero 3 times a day nyo, overdose tuloy kayo. Ay, salamat dumating yung kape ko after 3 hours.
Kinakabahan na ako eh. Kulit nitong mga to. Lagi na lang pag may problema sa China, Duterte. Pag may problema sa ganito, Duterte. Pag may ganyan, Duterte. Putay na. O sige, ganito. Okay. Magpapaubaya na kami, ha? Papaubaya na tayo. Papaubaya tayo muna. Ngayon lang. Saglit lang, ngayon lang. Kung totoo man yan na sinasabi mo ng una pang administrasyon, yung mga pinagsasabi mo na nanggagaling dyan sa bunganga mong hinayupak ka, Mike Abe, yan ha, mention sa'yo ha, Mike Abe. Attorney Mike Abe, yan ang pakilala mo sa akin dati. No, baka sabihin mo nagsisinungaling ako, ay may video si Libayan sa'yo. Okay. Kung totoo man yung pinagsasabi mo, bakit ayaw ayusin ng gobyerno mo? Bakit ayaw niya ipaayos sa gobyerno? Napaka-basic lang eh. O sige, masira yung barko. May kulang sa mga kagamitan ng ating mga bangka or barko dyan sa West Philippine Sea. Eh di sana ilapit nyo sa gobyerno. Para gobyerno yung umaksyon dyan. Eh hindi naman trabaho kasi ni BP Sara yan. Eh bakit nyo sila... Ita nyo, halatang halata na talagang ang gagaling nyo lang sa mga propaganda. Ulitin ko, tigilan mo yung pera capsule. Once a day lang, wag mo 3 times a day. Auxiliary, matataas na opisyal, meron pang general na nandyan sa loob ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na administrasyon. Ngayon lang na-discover ng kasalukuyang management na may mga Chinese nakapasok sa Coast Guard. Yan din ang dahilan kung bakit yung ating mga resupply ng mga barko papunta pa lang dun sa area na... Biruin nyo kung di kayo tanga ha. Ngayon lang daw na na may mga nakapasok. So anong ginagawa ng ano doon? Anong ginagawa ni J Tarariala? Anong ginagawa nun? O siya yung pinaka-head nun ha. O bakit hindi niya na-actionan yun? Ba't hindi niya na malayan yun? Common sense, di ba? Tambay na ang mga barko ng China dahil na-monitor nila, na-penetrate na ng China ang ating Coast Guard sa nakaraang administrasyon. Ang tindi po nito. Kaya sana magpaliwanag dito ang nakaraang gobyerno. Bakit nangyari ito? Tama. Ay bobo lang. Wala, nangyari sa'yo. May kabe, nangyari sa'yo ba? Bobo lang. Oh, ito, babasahin natin yung yung comment ni Mama Kemi. Oh, ito, pakinggan mo. Aha, tanga ka talaga, Abe. Reservist lang yun. Walang bilang, buti pa nga. Tanod, may sahod. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi kong katangahan nila. Hindi ka ba naintindi ng reservist? Reservist? Oh, pera capsule, alam mo. Siyempre. Daming alam ang puti. Kalma. Ang bullshit eh. Common sense lang kasi. Masyado nilang pinapahaba. Para naman mga ewan tong mga lagi ang kati ng batok ko sa inyo. Tatanda ako ng maaga sa inyo. Kaya pala ang tatanda nyo na mukha na rin kayo matanda. Kaya pala kaya pala yung mga vlogger ng mga DDS na stress na kami. Stress na kami sa kabubuhan nyo. Ano nangyari sa kaya na-overdose sa pera capsule. Ayan, nangyari. Tingnan mo, ano pinagsasabi niyan dyan? Kailangan daw kailangan po daw magpaliwanag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang ano ba talaga? Ba't mo pagpapaliwanagin yung tao? Unang-una hindi na siya nakaupo. Eh kung ganyan naman pala na may problema naman na dyan,
bakit ayaw aksyonan ng gobyerno nyo yan? Dapat, trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos yan, hindi yan trabaho ni Tatay Digong. Tapos na yung ano niya tapos na yung termino niya rito sa Pilipinas. Tsaka ito pa, sige, magpapaliwanag si Tatay Digong. Ang tanong, yung paliwanag ba ni Tatay Digong tatanggapin nyo? Ha? Kapag nagpaliwanag si Tatay Digong, ang tanong, tatanggapin nyo ba yung paliwanag ni Tatay Digong? Di ba? Hindi. Kasi nga, nakapera capsule kayo. Yun, si dating Senador Sani Trillanes, na nung ito'y senador sa ilalim ng Aquino administration, siya yung pinagbibintangan daw na nakipagsabwatan. Ito na naman tayo. Back to normal na naman. Kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, dati sukang-suka ka kay Risa Ontiveros. Ngayon, si Trillanes. Si Trililing, dati sukang-suka ka kay Trililing. Ngayon, proud na proud ka na sa kanila. Tingnan yung pagiging balimbing nyo. Hindi, sa totoo lang, tingnan yung pagiging balimbing nyo. Dati, halos isukan nyo si Risa, si Trillanes, si De Lima, si Leni Robredo, si Noynoy. Ngayon, putang ina, proud na kayo ngayon. Ano yan? Dura ngayon, singhot later. Aba. Kakaiba na yung mga ginagalaw nyo. Tapos mga Duterte pa, sasabihan nyo na maagang nangangampanya, maagang namumulitika. Ba't yung ginagawa nyo? Hindi ba pamumulitika yan? Tanga ka ba? Sumapakay ko sa ito? Ang ina ka. Gago ka, ha? Kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At ito ngayon ang katotohanan. Kaya sabi Pakinggan nyo. China. Pakinggan nyo. Dali, pakinggan nyo. Sayang kung marami sanang nanonood, oh. Hindi, marami naman, 1,000 pala. Akala ko 500 na lang. Pakinggan nyo. Ang ating Coast Guard sa nakaraang administrasyon. Ang tindi po nito. Kaya sana magpaliwanag dito ang nakaraang napalayo yung forward ko. Back up, bakit previous nangyari ito? Tama ngayon, si dating Senador Sani Trillanes, na nung ito'y senador sa ilalim ng Aquino administration, siya yung pinagbibintangan daw na nakipagsabwatan sa China, kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At ito ngayon ang katotohanan. Kaya sabi ni Trillanes, sino ang taksi sa bayan? Ulit. Konti lang. Yan. Bibintangan daw na nakipagsabwatan sa China, kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At ito ngayon ang katotohanan. Kaya sabi ni bobo lang. Paano ko ba ito ipapaliwanag sa'yo, Mike Abby? Ulit. Isa pa. Last. Isa pa. Bibintangan daw na nakipagsabwatan sa China, kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At ito ngayon ang katotohanan. Hindi naman daw pala totoo. Pero ngayon, ito ang katotohanan. Marahas daw noon ng China. Pero hindi naman daw pala totoo. Pero ito yung katotohanan. Ano ba talaga? Bangag ka ba? Lakas ng trip mo, pre, ha? Pag bangag ka, huwag mo kami damay. Matitinong tao kami. Ha, nadadamay kami. Nadadamay kami sa iyo, may kami. Bangag ka ba? Visit na yan. Ano daw? Narrator lang, Abe. Ay! Sige pa, konti pa. Kaya ko pang pagtiisan to. Kaya sabi ni Trillanes, sino ang taksi sa bayan? Hindi daw siya, kung hindi yung mga Duterte. Wow, o Duterte government. May hugot ngayon, may mga basihan pagkaganyan. Wow daw, wow.
Wow. Mga taksil daw ang mga Duterte noon, sabi ni Trillanes. Etong uto-uto naman, naniwala, sabi niya, wow. Puta lang, pare-pares lang kayo, pare-pares lang ba kayo ni Trillaning na bobo eh. Ay. Nangyayari. Kaya kanyang mapapansin, nakakabingi ang katahimikan ng pahayag ng mga Duterte, ng Kibuloy, yung Kibuloy, Duterte followers, supporters, at mga vlogger nila. Oh, eto. Palagi ako nag-iingay sa'yo ah. Sige nga, sagutin mo ako, Mike Abe. Ah, naghahamon. Naghahamon si Mike Abe. Naghahamon. Aba, yan ang gusto ko. Alalahanin nyo. Diyan napahiya si Maring Jaret. Si Maring Janet sa mga hamon-hamon na yan. At kinakain niya na ngayon ng unti-unti. Aba, Mike Abe, wag ako. Wag ako, Mike Abe, mapapahiya ka lang. Isang taong may degree, nakatapos ng high school at college. Ano ba kurso nito? Attorney? Hindi naman sa pagmamalaki pero basta yung battle natin more on Tagalog lang ha. Para sa kaalaman ng lahat. Ayoko na English. I hate English. I hate drugs. Tahimik daw tayo. Baka talagang iniiwasan mo lang kami. Dahil alam mo, masusupalpal ka lang. Ha? Baka iniiwasan mo lang kami, Mike Abe. Ilang beses ka nang kinorek ni Banat Bay? Ilang beses ka nang kinontent ni Banat Bay? Paano mo sasabihin na nahimik kami? Baka nagbibingi-bingihan ka lang. Baka nagbubulag-bulagan ka lang dahil takot ka din. Dahil ayaw mo din matulad sa ibang mga vlogger na pinakain namin ng alikabok. At kulay pink na ngayon yung buhok sa ilalim. Kaya na to, ayabang mo ha. Si Vice President Sara Duterte, wala rin sinasabi sa kahit na anong harassment ng China sa Pilipinas. Di ba? Ang galing nila magpaikot eh. Pero sila nagsasalita in favor of Kibuloy. Pero yung mga vlogger nila, supporters nila, wala rin sinasabi. Ay, bobo lang. Mike Abe, bobo lang. Ilang beses na kitang binablog ah. Hindi mo napapanood? Posible yun. Kilala mo nga kami. Posible yun. Pero tayo na, ilang beses ka na binanatan ni Banat Bay sa kabalimbingan mo eh. Tapos sasabihin mo na nanahimik. Bulag ka ba? Anong site niyang YouTube mo? Baka ibang planeta yung YouTube mo ha. Parang di mo ata alam. Parang iba nasa ibang planeta ka ata. Parang di niya alam eh. Parang ibang site yung YouTube niya eh. Anong apps ng YouTube mo? UGs? Sa kapakanan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung Pilipino yung mga yan. Bakit ang nananahimik at ang duda pang iba, pro-China. Naging pro-China sila sa halip na maging pro-Pilipino. Wow. Plastic. Kailan tayo sa 1,000 na nanonood, kailan naging pro-China tayo? Itanongin ko sagutin natin to. Paano mo mapapatunayan, Mike Abe, na pro-China kami? Sige nga. Baka hindi mo alam ang meaning ng pro. Baka hindi mo alam meaning ng pro, Mike Abe. Alam mo ba meaning ng pro? Pro-China? Puta na, ang tanga naman namin. Kung magiging pro-China kami. Anong mapapala namin dun? Tanga ka ba?
Malulunok ba namin na ginagago ng mga China yung mga ano doon, mga kapwa namin Pilipino? Bobo ka ba? Ikaw nga lumalabas na pro-China eh. Birihin mo pilit mong pinagsasalita si BP Sara about sa ano, about sa issue ng West Philippine Sea, diyan sa nangyayaring issue na yan. Pero yung ano mo, si Bongbong Marcos, ba't ayaw mo i-mention? Dapat siya yung nag-aasikaso na yun. Siya yung presidente natin eh. Oh, tapos ikaw pinagtatakpan mo si Bongbong Marcos. Aba, baka ikaw yung pro-China. Baka nasa ibang planeta yung ano mo, yung YouTube mo, hindi mo kami napapanood. Hindi mo kami nakikita. Aba, baka UGs yan. Ito lang, may nakaintindi pala dun. Akala ko ako lang nakakaalam dun Ito rin pala yun. Ay, yan ang hirap sa'yo, Mike Abby, kakainin mo ng ano, pera capsule. Yan. Siguro no, baka hindi nga lang 3 times a day to uminom ng pera capsule. No? Baka nag-ano pa to, baka nagpa 5 times a day pa to. Parang overdose na eh. Philippine government. Ang Pangulong Marcos, ang ating military, Secretary Gibo Chodoro, Defense Secretary, at AFP Chief of Staff General Browner, ang ating Commandant ng Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy ang kanilang paninindigan na sinusuportahan natin dahil atin. Tapos itong nakaraang gobyerno, Daniel, shout out. Kanilang grupo, wala kang marinig sa kanila. Tuloy-tuloy ang kanilang paninindigan na sinusuportahan natin dahil atin. Tapos itong nakaraang gobyerno at kanilang grupo, wala kang marinig sa kanila. Yung maiingay na abogado na kilalang followers ni Duterte at Kibuloy. Sino yun? Marinig. Ngayon, puntayin na. Kita nyo halata, wag na natin to. Tutuloy pa ba natin to? Halatado na talagang nang brainwash lang siya ng mga viewers niya. Tawag dito. Sino ba tong loko na to? Si Panelo, si Roque, palaging nagsasabi yan. Palagi nilang tinatopic yung ano. Excuse me. Palagi nilang tinatopic yung West Philippine Sea na yan. Oh. Ay, nako. Halatado ka na, masyado ka na, may kabe. Titigil-tigil ka. Tigil-tigilan mo yung kakainom mo ng pera capsule. Nagiging bingi ka, nagiging tanga ka pa.